Hello guys! Welcome sa aking walang kwentang channel. So nandito naman tayo para sa panibagong lecture. Ngayon guys ay Article 3 Bill of Rights. Kasama ito sa mga dapat aralin ng mga estudyante natin na kumukuha ng Bachelor of Science in Criminology. So ano nga ba itong Section 1? Anyway, ang Bill of Rights guys ay karapatang pantao. So dapat ang lahat ng tao na nabubuhay dito sa atin ay meron sari-sariling karapatan and it is individual para sa atin, no? So Section 1, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor shall any person be denied the equal protection of law. So meaning to say, walang kahit na sino ang pwedeng kumuha ng buhay natin. Tulad ng yung sinasabi nila ng extrajudicial killings. So that is our Bill of Rights. No person, no, walang kahit na sino ang pwedeng pumatay sa atin, even kahit may nagawa tayong mali. Okay, given na nagbebenta tayo ng drugs, given na nagnakaw tayo, but it doesn't mean na tayo ay pwede nang patayin kahit na tayo ay kitang-kita na gumawa ng isang crime. Okay? Next one, liberty, kalayaan, 'di ba? Walang kahit na sino ang pwedeng mag-deprive sa atin sa ating kalayaan. Hindi tayo pwedeng ikulong nang walang due process. Hindi tayo pwedeng i-prohibit na kung gusto natin pumunta sa mga lugar na gusto nating puntahan, 'di ba? Meron kasi na babalitaan kayo na dinadampot yung isang tao tapos ikinukulong tapos i-interrogate ng mga pulis. 'Di ba? May mga ganyan na nangyayaring senaryo. O tulad na lang din ng mga sabongero natin na issue ngayon. 'Di ba? Sila ay mga nawala at namatay, 'di ba? Pinaghinalaang namatay. So, walang kahit na sino ang pwedeng gumawa sa atin nun dahil yan ay karapatan natin. Ganon din sa ating property, walang kahit na sino ang pwedeng kumuha ng kahit na anong property natin kung ito ay hindi dumaan sa tamang proseso. So kailangan dumaan ito sa tamang proseso tulad na lamang ng hukuman natin na kung tayo ay nagkasala, hindi tayo pwedeng makulong kung hindi ito dadaan sa ating korte. Malinaw, hindi rin tayo pwedeng mawalan ng kalayaan, 'di ba? At mawalan ng property kung hindi ito dumadaan sa korte. Yan ay legal or due process of law. Malinaw? At the same time, yung last paragraph, sabi dito, shall any person be denied the equal protection of law. Meaning to say, pare-parehas tayo na mayroong karapatan na kailangan magkaroon ng equality sa bawat isa. Regardless kung mayaman ka, mahirap ka, pangit ka, no, pogi ka, o maganda ka, mataba ka o payat, bakla ka o tomboy. So wala yan, bingot ka o ano pa man, PWD, yan ay pare-parehas na karapatan na dapat meron tayong lahat. So yan lang yung section 1. So next yung section 2, right of the person to be secure in their person, houses, papers, and effect against unreasonable searches and seizure. Okay, ibig sabihin nito, walang kahit na sino, guys. Kahit siya ay pulis, siya ay presidente, kahit na sino, dahil karapatan natin to, guys, na without any valid reason, papasok sa bahay natin, kukuha or magsusearch doon sa ating property. Dahil meron tayong karapatan for unreasonable searches and seizure. Okay, example, tulad ng mga napapanood natin sa TV na sa Taguig na lang, 'di ba, na pumasok yung mga pulis. Nung pumasok yung mga pulis, nag-conduct sila ng search. Hindi nila pinakita yung warrant of arrest or search warrant nila para doon sa isang lugar. Sabi nila meron daw search warrant pero hindi nila pinakita. It must be presented to the person or to the household of the house. 'Di ba? So yan ay it is a clear violation of our human rights. Malinaw? O ganun na rin. Other example, naglalakad tayo sa daanan. Gabi, umaga, hapon, tanghali, regardless sa oras. No, naglalakad tayo, sabi nung pulis, mukha daw tayong kriminal. Oo, sir, medyo pangit ako, pero mas pangit ka. 'Di ba? Tapos sabi niya, suspicious ka ha. Sabi nung pulis sa atin. Ngayon, sabi nung pulis, huminto ka dyan, kakapkapan kita. Yun.
Yun na ang ginagawa ng pulis, kinapkapan ngayon, tapos meron nakitang shabu. Okay guys ha, malinaw sa ating Constitution, sa Bill of Rights Section 2, yung unreasonable searches sa ating pagkatao. Hindi tayo pwedeng kapkapan ng kahit na sino without any valid reason. Did I commit any crimes? Kasi kung meron ako na-commit na crime, there is a possibility that there is a reasonable search and seizure. 'Di ba? May valid reason para ako ay i-undergo sa arrest. 'Di ba? Then, pag na-aresto ka, syempre kailangan kang kapkapan. That is the exemption of this Bill of Rights. But without any reason, any valid reason, tapos kakapkapan ka ng pulis, then it is a clear violation of this article or section. Okay, malinaw yan guys ha. Hindi tayo pwedeng kapkapan kung walang warrant of arrest or search warrant or pasok doon sa tinatawag nilang warrantless arrest. Malinaw? Okay, next, section 3. Siguro magugustuhan ito ng mga babaero at lalakero dyan sa atin, no? Ang ibig sabihin lang ng section 3 guys, ay walang kahit na sino ang pwedeng kumuha ng ebidensya na hindi natin alam sa pamamagitan ng communication. Meaning to say, lahat ng makikinig sa ating usapan na galing ito sa iba na wala nating pahintulot ay hindi pwedeng gamiting ebidensya laban sa atin. The same sa mga screenshots, sa mga nangyengealam ng mga messages sa ating Facebook, Instagram, or any social platform, Viber, Telegram, di ba? So, kung may mga ebidensya dyan na nakita doon sa ating cellphone, tapos gagamitin siyang ebidensya laban sa atin without our consent nung kinuha yan, ay hindi pwede. Dahil yan ay tinatawag na fruits of the poisonous tree. Dahil nakuha siya sa illegal na pamamaraan. Malinaw? So, yan lang yung ibig sabihin nun. Kasi, it is violation of our privacy. Di ba nga, kahit nga yung isa, di ba, na yung mga nagsasabong doon sa kongreso na nakuhanan ng video. So, it is also a violation of our privacy. Diba? So, next na tayo sa section 4. Ewan ko kung matutuwa kayo dyan sa mga babae at mga lalaki na bawal mag-check or ng cellphone ng mga jowa nyo. Siyempre, kung mag-asawa kayo, it always depend on your agreement. Diba? Pero usually naman, sa mag-asawa, there is a trust build within their years na magkasama sila. Ang next naman ay yung section 4 and section 5. Ang sabi sa section 4 guys, walang kahit na anong batas ang ipapasa ng Kongreso, ng Senado at pipirmahan ng Presidente na magbabawal sa atin or hindi magpapahintulot sa atin na masabi yung ating mga expression, ang ating mga nararamdaman, ang ating saloobin, 'di ba? Kaya nga, there is a freedom of speech. Pero syempre, yung freedom of speech ay natatapos once na yung karapatan ng ibang tao ay nagsisimula. 'Di ba? Oo, karapatan natin na magsalita kung ano gusto nating sabihin. Pero kung yung karapatan ng ibang tao ay naaapakan na natin tulad nung, oo, sige, karapatan natin magsalita, pero kung sasabihan mo siya ng mga mapapanirang salita, that's the time mababiolate na natin yung kanyang human rights. Kaya nga, 'di ba, may mga nasasampahan ng kasong libel, 'di ba? Kasi oo, karapatan nating sabihin yung gusto nating sabihin, pero yung mga mapapanirang salita doon sa ibang tao na pwedeng mag-cause ng damages sa kanyang integrity, sa kanyang individuality, pwede natin yung ikasama. Okay, walang problema guys sa pagsabi ng iyong saloobin. Pero kung ito ay naghuhudyat sa atin na pagsisimula ng pagtapak natin sa karapatan ng ibang tao, ay hindi natin pwedeng gawin yung mga bagay na yon. Kahit na meron tayong karapatan na express ang ating freedom of speech expression. Malinaw? Next one naman yung section 5.
No person shall be made respecting establishment of religion. Okay, sabi dito, kahit na anong religion yan guys, di ba? Kaya nga tayo sa Pilipinas, napakadami nating relihiyon. Diba? May Kristiyano, may born again, may INC, may mga Muslim, may mga Jehovah's Witness, may dating daan. Basta maraming mga ano dito sa atin, maraming mga religion na nai-establish. At alam niyo ba, yung mga religion na yan, pwede sila magtayo ng mga charity. Okay? Actually, loopholes to sa ating sa ating saligang batas. Dahil, miruin nyo, kahit na sino pwede magtayo ng religion, tama? Ngayon, yung religion na yan, may mga charitable institution yan. Yung mga mayayaman natin, okay, mga mayayaman, mga businessman, yung mga illegal na gumagawa ng hindi magandang bagay sa atin, na kumikita ng pera, okay? Ang ginagawa nila, dahil meron tayong AMLA law, okay, anti-money laundering law. Ang ibig sabihin nun, yung mga pera na hindi natin maipapasok sa bangko dahil haharangin ng AMLA. There is a certain amount of money ang pwede lang natin ipasok sa ating mga bank accounts. And syempre, it will be questions once na sobrang laking pera ang naipapasok natin sa bangko na yon without any valid reason or resources kung paano nating na-obtain yung pera na yon. Ngayon, ang ginagawa ng ibang mga ang mayayaman, nagtatayo sila ng school na meron ding, kaya ang daming school, di ba? At saka religion, di ba? Ang ginagawa nila, yung pera nila, i-donate nila ngayon sa simbahan. Yung simbahan, tax-free yan guys, tax-free yan. Ngayon, syempre, meron ng pera ang simbahan, no? Pwedeng kasi sabihin doon sa simbahan na ito ay galing sa donasyon. Okay? Donasyon ng unanimous person. Pagka naging donasyon na siya, mailalabas yung pera, malilinis na, mawawash out na yon, ibig sabihin, from dirty money, dumaan sa simbahan or any charitable institution. Okay, from donation, naging legal money na siya ngayon. Dahil sa bagay na yun. So, that is section 5. Hindi ko sinasabi na lahat ng religion ganun ha. Pero sinasabi dito sa section 5, walang kahit na sino sa atin ang pwedeng tutulan kung ano ang gusto nating relihiyon. Malinaw, kung gusto natin maging Muslim, yes, it is our rights. Kung gusto natin maging INC, Iglesia ni Cristo, ng Katoliko, or ng Born Again, well, go and free. Or kung gusto mo nang gumawa ng sarili mong paniniwala, ng simbahan, walang problema dun. Kasi karapatan natin yun. Kung gusto mong sumamba kung kani-kanino, sa aso, sa kalabaw, sa mga hayop, karapatan mo yun. Walang nagbabawal at bawal-bawalan tayo sa mga bagay na yon dahil meron section 5 na nagbibigay ng karapatan sa atin na pumili ng ating sariling relihiyon. So next is yung section 6, the liberty of abode and of changing the same within the limit prescribed by law shall not be impaired except upon lawful order of the court. Neither shall be right to travel be impaired except in the interest of national security. Meaning to say, walang nagbabawal sa atin o bawal tayong bawalan na magpalit ng lugar kung saan nating gusto tumira. Okay? Kung gusto mo ang resident mo ngayon sa Bulacan, may karapatan ka dun. Kung gusto mo ang residente mo dito, meron ka sa Pasig, walang problema as long as na you are registered with that or you have a property within such location. Karapatan mo yun. Okay, hindi pwedeng sabihin ng institusyon, ng gobyerno na hindi ka pwede dito, hindi ka pwede dyan. Unless, siyempre, kung may lawful order, tulad nung tinatawag natin na dischero na penalty, di ba? It is a penalty, yung dischero ha. Ang ibig sabihin lang nun, within a prescribed limit of area, no, kilometers, bawal kang lumampas doon sa binigay ng korte. Or bawal kang lumabas ng bansa without any court order, or bawal kang lumabas sa radius distance na binigay sa iyo dahil wala kang court order o hindi ka pinapayagan ng iyong supervisor or yung nagbabantay sa iyo if you are under with the probation or parole,
This is the same kung ikaw ay gustong mag-travel abroad, 'di ba? Walang problema doon kasi karapatan natin 'yun. Unless otherwise, pwedeng magkaroon ng threat sa ating national security. Kami or sa public health, tingnan nyo, sa national security muna tayo and public safety. Ang ibig sabihin lang nito, kami as a police officer or yung mga military natin or sabihin natin yung mga higher officials natin, they have the rights na mag-travel to go abroad. Walang problema doon. Pero syempre, within the approval of their superior or from the agency na nag-a-approve sa kanila. Kasi kami, NAPOLCOM and the PNP itself, 'di ba? Without their approval, syempre hindi kami pwede lumabas ng bansa because of the public interest at the same time ng ating public safety or national security and public safety. Kasi pwede magkaroon ng threat dito. Tulad nung mga galing sa intelligence, yung mga marunong gumawa ng bomba, 'di ba? So, kailangan muna ng approval. Okay? So, depende pa rin sa kanila kung aprobahan or hindi. Same sa public health. Tulad niyan ha, sa public health. Kung ikaw ay may sakit, 'di ba? Tulad nung COVID na nangyari sa atin way back 2020 na hindi tayo pwedeng lumabas at hindi rin natin pinapapasok yung mga tao na possible na may carry na sakit dito sa bansa natin. So that is the national security also. Syempre also the public health. Ganun din syempre sa public health nga sinasabi natin yung COVID para hindi na lumaganap. Ngayon, hindi mo pwedeng sabihin na ito ay karapatan ko na mag-travel abroad because it is indicated in our Section 6 Article 3 of Bill of Rights na once meron threat for the interest of our national security, public safety, and public health, hindi tayo papayagan or depende pa rin sa approval ng nakatataas sa atin. So, yan lang yung Section 6 ha. Yung sinasabi nila tulad noong persona non grata na kunyari si Ay de las Alas na persona non grata siya sa Quezon City. Tapos, maraming misconception na sabi, hindi na daw siya makakapunta sa Quezon City. Alam nyo ba, may property si Ay de las Alas dito sa Quezon City? Tapos, sasabihin nyo, hindi siya pwedeng pumunta dito dahil na-declared as a persona non grata si Ay de las Alas. Ang ibig sabihin ng persona non grata, guys, you are not welcome anymore or you are not welcome here in our city. Yun lang ibig sabihin nun, hindi ka lang welcome. Pero yung pagbabawalan mo yung taong pumunta dito, sino ka? 'Di ba? Ano ang karapatan mo para pagbawalan ako? Wala rin naman ng problema doon kung hindi ako welcome sa lugar. Ano, maglalatag kayo ng red carpet para pagkadarating ako, dyan ako lalakad? I don't think so. Kung yun ang gagawin nyo. 'Di ba? So, yan yung sinasabi ha. Walang kahit na sino ang pwedeng pagbawal sa atin. 'Di ba? Kahit yung mga persona non grata na yung mga dinideclare na yan kung saan-saan. Okay? Okay, Section 7 naman tayo. The right of the people to information on matters of public concern shall be recognized. Access to official records and to documents and papers pertaining to official acts, transactions, or decisions. Okay, unahan ko na kayo guys ha. Yung SALN, hindi yan public records. Yan ay private records. So, ganun din. Ang ibig sabihin lang nito, meron tayong karapatang malaman ang mga informasyon. Basta ito ay public. Malinaw. Kung ito ay galing sa tulad ng gobyerno, tulad na lamang ng mga blatter reports, pwede nating hingin ito dahil yan ay public records. Siyempre, kung ito ay hospital records, no, kahit ito ay galing sa pampubliko at ito ay nagre-request ng pampribadong tao, nire-request mo ito, private person ka, tapos public hospital yun, siyempre, kailangan mo siya ng request and always depend kung ito ay aprobahan ng ospital kasi public kahit na galing siya sa public hospital pero private records yun ng tao, hindi natin siya pwedeng hingin, hindi natin siya pwedeng i-insist yung ating karapatan. Ano bang example nun? Yung galing sa public government pero private document siya. Unang tito na agad yung birth certificate natin or yung marriage certificate. Walang kahit na sino ang pwedeng humingi nito kung wala nating authorization.
Malinaw, ang makakapaghingi lang nito yung mismong tao, even yung kanyang mga kamag-anak. Hindi sila pwedeng bigyan, lalo kung walang consent natin dahil yung ating birth certificate and marriage contract, even it was issued and given by the public government, it is private documents. Malinaw, ano lang ba ang nasasakop ng mga public documents? So nandito na agad yung sa blatter nga. Oh, yung mga malilinaw dyan sa Kongreso, 'di ba? Yung mga resibo na ginastos natin, it is a public documents na kailangan malaman natin kung mga magkano yung mga nagagastos nila, 'di ba? Kaya nga meron silang audit. Yung audit na yung Commission on Audit, sila yung nag-audit doon sa mga nagagastos ng mga pamahalaan natin, especially mga proyekto. So, it is a public documents na kailangan malaman ng bawat tao sa atin. Siyempre, pera ng mamamayang Pilipino yan. Okay, and there's a lot of public documents din na pwede natin ma-request. May mga documents din naman na hindi natin pwedeng ma-request even it is issued by the government agency. Okay, so yun lang muna guys. I will upload the section 8 and the others. I-cut lang natin kasi almost 21 minutes na ito guys. So yun lang siguro and see you next video. Bye-bye!